Mainit ang araw noon sa bayan ng San Vicente, isang maliit na probinsya kung saan kilala si Jose Marquez hindi lamang bilang isang magaling na mekaniko kundi bilang taong laging handang tumulong. Matangkad siya, may malalim na boses at laging may lapis sa tainga, handa lagi sa trabaho. Kilala siya sa pagiging palabiro at kahit hindi marangya ang pamumuhay, masaya siya sa simpleng takbo ng araw-araw. Sa maliit niyang talyer, sabay-sabay na pumatakbo ang makina ng tricycle at ang halakhakan ng mga kaibigan at suki niyang customer. "Jose, iba ka talaga mag-ayos ng makina. Para kang may pakiramdam sa bakal." Biro ng kaibigang si Mang Ruel habang pinapanood siya. "Hindi lang bakal ang pinakikinggan ko, pati tibok ng may-ari." Sagot naman niya habang tinatanggal ang langis sa kamay gamit ang tuwalya. Ngunit isang hapon habang pauwi na siya galing sa pamilihan at pauwi sa kanyang talyer, may nasalubong siyang truck na nakahinto sa gilid ng kalsada. Nakalabas ang hood at mukhang may problema ang makina. Nakasandal sa katawan ng truck ang isang lalaking pawis na pawis, halatang hindi alam ang gagawin. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ni Jose habang huminto sa tabi. "Hindi ko na alam gagawin ko. Baka gabihin ako dito. May anak pa akong susunduin." Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Jose. Inangat ang mga tool sa kanyang backpack at nagsimulang sumiyasat sa makina. Hindi niya ininda ang init ng kalsada. Habang inaabot ang isang tornilyo, may biglang umusad na motor sa likuran. Hindi napansin ni Jose. Isang malakas na blag ang narinig. Tumalsik siya sa gilid ng kalsada. Tumama ang kanyang likod sa sementadong bangketa. Naramdaman niyang parang naputol ang lahat ng koneksyon ng katawan niya mula baywang pababa. Jose! Sigaw ng lalaki mula sa truck habang tumatakbo palapit. Isinugod siya sa ospital at matapos ang ilang araw ng pagsusuri, sinabi ng doktor ang balita. "Mr. Marquez, I'm sorry. You suffered a spinal injury. Hindi na po kayo makakalakad gaya ng dati." Hindi agad nakaimik si Jose. Para bang binigyan siya ng sentensyang panghabang buhay. Sa mga sumunod na buwan, halos hindi siya tumanggap ng bisita. Hindi na bumalik sa talyer. Lalo na nang dumalang ang pagdalaw ng kanyang asawa. At isang araw, wala na lang itong bumalik kasama ang anak nilang si Elias. Sa loob ng kalahating taon, namuhay siya na parang multo. Nakaupo lang sa wheelchair, tahimik, walang ibang kasama kundi ang mga lumang larawan at ilang sulat ng kanyang anak. Nang hindi na makayanan ang alaala ng dati niyang buhay sa San Vicente, nagpasya siyang lumipat sa Maynila. Wala na siyang tiwala sa lugar na nagpapaalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang bagong lugar ay may bagong posibilidad kahit paano. Yun ang paniniwala niya. Nakahanap siya ng paupahang kwarto malapit sa isang terminal. Maliit, mainit at may mga anay na umaakyat sa kahoy na pinto. Pero sapat na ito para sa taong walang inaasahan kundi ang pagbangon. Sa mga unang linggo, hindi siya pinapansin ng mga kapitbahay. May ilan na bumubulong, nagtuturo habang dumaraan siya. Minsan pa'y narinig niyang sinabi ng isang tindera sa kabilang bahay, "Ayan yung bagong umuupa. Kawawa naman." Ang sabi ng landlord, hindi na raw yan makakalakad. Sayang, matikas pa naman siguro yan dati. Pero hindi siya nagalit. Tumahimik lang siya. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili o makipag-usap. Ang tanging layunin niya ay makarating sa ospital tuwing Lunes at Huwebes para sa kanyang therapy. Dala ang lumang backpack at ilang gamit sa wheelchair. Binabaybay niya ang mabatong kalsada patungo sa sakayan. Doon, sa siksikang pila ng mga pasahero, naririnig niya ang mga buntong hininga, bulungan at minsan ay tahasang reklamo. Ang tagal naman ng matandang yan. Dapat sa taxi na lang sumakay. "O bantay, pag natagtag tayo dyan, tayo pa sisisihin." Hindi siya lumilingon, hindi siya nagtatanggol. Ang ginawa lang niya ay ngumiti ng marahan, sabay sabing, "Salamat po." Gabi-gabi, umuuwi siya sa kanyang silid, iinit ng kanin at dilatang ulam. Titingnan ang lumang litrato ng anak
at pipikit ng mata. Mahal pa rin kita anak, kahit hindi mo ako matandaan. Sa isang mundo na tila isinuho na siya, nananatili pa rin ang tahimik na determinasyon ni Jose. Ang patunayan kahit sa sarili man lang na may silbi pa siya. Sa kabila ng katahimikan at pangumutya, nanatili siyang matatag. Pero sa bawat sigaw ng busina, sa bawat sulyap ng paghusga, unti-unting nabubuo sa kanyang puso ang tanong, kailan ba ako magiging tao muli sa mata ng iba? 6:00 pa lang ng umaga, gising na si Jose. Bagamat mahirap bumangon at umikot sa maliit na kwarto, sanay na ang kanyang mga kamay sa paggalaw ng wheelchair sa masisikip na espasyo. Isa-isa niyang inaabot ang nakasabit na damit sa may pako. Sinusuot ang luma pero malinis na polo at inaayos ang kanyang backpack na may lamang tubig, panyo at sulat mula sa therapist. May pakay siya tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang physical therapy sa health center 3 barangay ang layo. At para makarating doon, kailangan niyang dumaan sa kalbaryo ng pag-aabang ng jeep. Dumaraan siya sa gilid ng palengke. Doon naroroon si Aling Presi, ang pinakamasungit na tindera ng tinapay sa lugar. Araw-araw ay hindi ito nauubusan ng puna sa kanya. Ayan na naman si wheelchair boy, sabi ni Aling Presi habang inaayos ang mga pandesal. Mas okay pa siguro kung magpa-deliver ka ng therapy kaysa makipag-agawan ka pa sa jeep. Hindi na lamang siya pinapansin ni Jose. Sanay na siya sa ganitong klase ng trato. Pero kahit gaano kasanay, hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Mahirap pa rin sa dibdib. Pumuwesto siya sa hintayan ng jeep. Habang papalapit ang sasakyan, maririnig ang mahinang huni ng tambutso, ang pag-ungol ng makina, at sabay-sabay ang pagdagsa ng mga pasahero. Sumasabay sa ingay ang boses ng isang lalaki. Yan na naman si Kuya, ang tagal sumakay para tayong late sa trabaho, sigaw ni Bricks, isang construction worker na laging aburido. Ayaw ko na nga sumabay pag nandyan siya. Parang lumiliit ang jeep. Dagdag na Mami Cherry, babaeng call center agent na laging may kasamang kape at reklamo. Tulad ng nakagawaan, pinilit ni Jose na hilahin ang sarili paakyat. Hawak ng kanang kamay ang bakal ng jeep, iniangat niya ang sarili gamit ang natitirang lakas ng mga braso. Halos 2 minuto na ang lumipas pero walang tumutulong. May sumitsit sa likod. Hoy kuya, ang tagal mo naman, para kang hari ng pila. Pasensya na po, hingal na sagot ni Jose habang pinapasok ang kanyang wheelchair. Sa halip na tumulong, nagbubulungan lang ang mga tao. Ang iba ay abalang nakatutok sa cellphone, habang ang iba naman nakatitig lang, hindi malaman kung matatawa o maiinis. Isang matandang lalaki ang naroon din, si Tatay Cardo, ang driver. Medyo may edad na, puti na ang buhok at may salamin. Ilang beses na niyang nakita si Jose. Tahimik lang siya, pero sa mga mata niya may awa. Upo ka na lang sa tabi ko, hiho, para hindi ka na mahirapan. Alok ni Tatay Cardo. Salamat o, sagot ni Jose, at ngumiti, kahit pa nanginginig na ang mga braso niya sa pag-akyat. Habang umaandar ang jeep, hindi pa rin tumitigil sina Bricks at Cherry. Siguro kung may medalya sa pagiging abala, panalo na si Kuya, bulong ni Cherry sabay tawa. Baka may hidden camera to. Alam mo yung prank-prank? Biglang maulalabas na artista? Dagdag pa ni Bricks, narinig yun ni Jose, pero wala siyang sinabi. Tiningnan na lamang niya ang labas ng bintana, pinikit ang mga mata at hinayaang lamunin ng hangin ang kanyang inis. Pagdating sa health center, sa wakas ay nandoon na ang pamilyar na mukha ni Nurse Amara. Maamo ang mukha, nakasalamin at laging may nakahandang tuwalya sa gilid. Good morning, Mr. Marquez, bati nito habang inaayos ang logbook. Magandang umaga rin po, Nurse Amara, sagot ni Jose. At sa unang pagkakataon ng araw, lumambot ang kanyang tinig. Na-late ka na naman? May nangyari ba sa biyahe? Wala po, usual lang po. Mabagal lang talaga pag ako. Alam na ni Amara ang ibig sabihin ng usual. Ilang beses na rin kasi niyang nakikitang pasa at galo si Jose sa braso. Marahil dahil sa pag-akyat mag-isa. O minsan ay nabubundol nang hindi sinasadyang paa ng mga pasahero. Pero hindi kailanmang nagreklamo si Jose. Hindi siya umaangal. Sa susunod, hintayin mo ako.
Ihahapid me lang kita kung walang masakyan. Alok ni Amara habang hinahaplos ang braso nito. Hindi ko po kayo pwedeng abalahin. Hindi abala ang pagtulong sa taong marunong umunawa. Sagot ng dalaga. Sa therapy room, pinipilit ni Jose na itulak ang sarili sa mga parallel bars. Bawat hakbang gamit ang mga brace sa binti ay may kasamang panginginig at luha sa noo. Wala siyang tinig na inilalabas pero kitang-kita sa mukha niya ang sakit. Pagkatapos ng isang oras na routine, pawis na pawis si Jose. Binilinan siya ni Amara na uminom ng maraming tubig at magpahinga. Bago siya umalis, ibinulong nito. Hindi kanila kilala kaya sila naghusga. Pero balang araw, sila ang babati sa'yo. Maniwala ka, nginitian niya ito at sa kanyang puso may maliit na apoy na muling nagsiklab. Sa therapy room, pinipilit ni Jose na itulak ang sarili sa mga parallel bars. Bawat hakbang gamit ang mga brace sa binti ay may kasamang panginginig at luha sa noo. Wala siyang tinig na inilalabas, pero kitang-kita sa mukha niya ang sakit. Pagkatapos ng isang oras na routine, pawis na pawis si Jose. Binilinan siya ni Amara na uminom ng maraming tubig at magpahinga. Bago siya umalis, ibinulong nito. Hindi kanila kilala kaya sila naghusga. Pero balang araw, sila ang babati sa'yo. Maniwala ka. Nginitian niya ito at sa kanyang puso may maliit na apoy na muling nagsiklab. Ninitian niya ito at sa kanyang puso may maliit na apoy na muling nagsiklab. Sa pag-uwi, muling sumakaw si Jose ng jeep. Muli, naroon sina Bricks at Cherry. At muli, parang sirang plaka ang mga panlalait. Magpatayo kaya siya ng sariling jeep, no? Bulong ni Cherry. Pwede rin. Yung walang ibang sakay kundi wheelchair lang. Sabay tawa ni Bricks. Ngunit ngayong araw, hindi na pinikit ni Jose ang mata. Tiningnan niya sila, tapat at diretsyo. At saka siyang umiti. Hindi pa tapos ang laban niya. Hindi pa, tahimik ang gabi. Tanging ang malayong tunog ng kuliglig at ang ugong ng ilang humahagibis na motor ang maririnig mula sa maliit na kwarto ni Jose. Wala siyang telebisyon, wala ring radyo. Ang liwanag ay mula lamang sa isang bumbilyang mahina na ang sindi. May gasgas ang kisame at may tagas ang gripo sa lababo, pero wala siyang reklamo. Para kay Jose, sapat na ang may masisilungan at katahimikan. Ngunit sa katahimikang ito, may bagay na hindi kayang takasan ni Jose. Ang alaala ng kahapon. Nasa kandungan niya ang isang lumang kahon. Nakapulupot dito ang tela ng kanyang dating uniforme bilang mekaniko. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Parang binubuksan din ang isang sugat na hindi pa lubusang naghihilom. Mula sa ilalim, hinugot niya ang isang lumang larawan. May kupas na at may mga bahagyang lamat, pero buo pa rin ang laman. Siya, si Annalyn, ang kanyang asawa at si Elias, ang anak nilang 5 taong gulang pa lang noon. Sa litrato, nakaakbay siya kay Annalyn habang buhat-buhat ang batang si Elias na nakasuot ng itim na cap na may logo ng Jose's Auto Repair. Masigla silang tatlo. Nakangiti, puno ng buhay, puno ng pag-asa. Noon yun, noon na hindi pa niya alam kung gaano kalupit ang tadhana kapag kinalaban ka nito. Anak, mahina niyang bulong habang pinupunasan ng litrato gamit ang laylayan ng kanyang damit. Kamusta ka na kaya? Ilang taon na rin? 13? 14? Isinandal niya ang ulo sa malamig na dingding. Tinitigan ang kisame habang hawak-hawak pa rin ang larawan. Sa isipan niya, muling bumalik ang araw ng trahedya, ang gabing iyon na binago ang lahat. Nasa talyer siya, gabi na, nang may kumatok. Isang lalaki ang humingi ng tulong. Nasiraan daw ng sasakyan sa kalsadang walang ilaw. Walang pag-aalinlangan, sinama niya ang kanyang mga gamit at sumama. Pagdating sa lugar, nagulat siya. Ang makina ay nakabukas, pero wala namang masyadong sira. Nang sumilip siya sa ilalim, hindi niya napansin ang paparating na motorsiklo. Mabilis, walang preno at walang ilaw. Isang iglap lang, tumilapon siya. At pagdilat ng mata sa ospital, wala na siyang maramdaman mula baywang pababa. Kasunod noon, hindi na muling bumalik si Annalyn. 3 linggo siyang hindi pinuntahan
At nang dumating ito, dala-dala ang kanilang anak, may luha sa mata at isang sobre. Jose, hindi ko to gusto pero kailangan naming umalis. Hindi ko kayang alagaan kayong dalawa, lalo na si Elias. Kailangan niya ng normal na buhay. Pasensya na. Hindi niya na muling narinig ang boses ng kanyang anak mula noon. Hindi mo man lang ako tinanong kung ano ang gusto kong gawin, kung kaya ko pa. Bulong ni Jose sa sarili. Pilit pinipigilang pumatak ang luha. Ngunit kahit pa ganun ang nangyari, hindi siya nagtanim ng galit. Siguro, ang mas matimbang sa lahat ay ang panalangin niyang muling makita ang anak. Kahit isang saglit, kahit mula sa malayo. Bawat therapy session, bawat araw na pinipilit niyang lumaban, isa lang ang inspirasyon niya. Ang muling masabing, Elias, ako ang tatay mo. Naputol ang kanyang pagninilay nang may marinig siyang kaluskos mula sa labas. Siguro ay pusa lang o baka si Aling Presi na naman. Umalik siya sa pagtingin sa larawan. Ninitian niya ito ng marahan. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal, anak. Kahit isang minuto lang, kahit isang sulyap lang. Bumuntong hininga siya. Kinuha ang isang notebook mula sa ilalim ng kahon. Dito niya isinusulat lahat ng alaala niya kay Elias. Mga paboritong laro nito, paboritong kulay, at mga kwento na isang araw ay maibahagi niya ulit sa kanya. Sa isang pahina, may nakasulat, Elias, kung pinabasa mo man to balang araw, tandaan mo, hindi ako nawala, naghintay lang ako, kahit walang katiyakan. Tumigil siya sandali, isinara ang notebook, hinaplos ang litrato. Muling bumalik sa kanyang isip ang dating siya, si Jose na masayahin, palatawa, at palaging umaawit ng kundiman habang naghining ng bakal. Ang lalaking iyon ay tila patay na, pero sa bawat pagpikit ng mata niya gabi-gabi, pilit niyang ibinabalik ang imahe ng sarili na iyon. Hindi para makalimot, kundi para muling matuto. Tumayo ang kanyang mga kamay at itinulak ang wheelchair palapit sa bintana. Binuksan niya ito, huminga ng malalim. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, tila ba naririnig niya ang isang boses ng bata. Malambing, masayahin at puno ng pananabik. Tay, napapikit siya. Hindi ito totoo, pero pinili niyang umiti. Oo anak, andito lang si tatay. Hihintayin kita. Ang buwan ay bilog sa langit, ang kanyang mukha ay maliwanag sa liwanag ng buwan. At sa kanyang dibdib, muling sumiklab ang pag-asang matagal nang nakabaon na baka isang araw sa di inaasahang sandali, muling magkita sila ng anak niyang iniwan siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. At pagdating ng araw na iyon, handa siyang yakapin ang lahat kahit gaano man kasakit ang katotohanan. 7:00 pa lamang ng umaga pero punong-puno na ang terminal. Maingay ang paligid, may naglalako ng sigarilyo, may nag-aaway sa pila, may umiiyak na bata sa tabi ng karinderya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki sa wheelchair ang pilit na sinusuyod ang makitid na espasyo sa pagitan ng mga tao. Si Jose, sa kabila ng init ng araw at pangungutya ng lipunan, ay muling bumangon para sa kanyang pang-araw-araw na laban. Ang makasakay ng jeep patungong rehab. Pinilit niyang igalaw ang wheelchair. Iniiwasan ang mga paa ng pasahero, ngunit hindi maiwasang may matamaan. Minsan ay hindi sinasadya niyang masapul ang bag ng isang estudyante o masagi ang laylayan ng palda ng isang tindera. Ay naku po, ang gulong mo kuya, nasira ang sapatos ko. Sigaw ng isang babaeng nakakorsonadang uniforme. Pasensya na po, sabay yuko ni Jose. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa. Sa mga mata ng marami, siya ay sagabal. Bawat galaw niya ay parang kasalanan. At dumating na nga ang jeep. Siksikan. Wala ni isang tumulong. Sa halip, unahan sa pagsakay. At sa bandang likuran, may nakatayo, mainit ang ulo. Si Bricks na naman. Putang yan, andito na naman si Sir Jose. Akala mo may VIP pass sa pila. Huwag mong paakyatin, Cardo. Wala nang space siya pa. Sigaw ni Cherry mula sa loob habang nakatayo at hawak ang cellphone. Baka gusto mong ikaw ang umalis kung ayaw mo nang may kasama. Malamig pero matatag na tinig ng isang matandang lalaki mula sa unahan ng jeep. Si Tatay Cardo, ang driver. Napalingon si Jose.
bahagyang nagulat sa narinig. Noon niya lang naramdaman na may nagsalita para sa kanya. Kasi naman ho, ang tagal-tagal bago makasakay. Sapat ni Bricks, sabay tapon ng kanyang backpack sa gitna ng jeep. Tumama ito sa mga tuhod ni Jose at nalaglag ang bitbit niyang supot. Bigla ang katahimikan. Lahat ay nakatingin, pero walang gumalaw. Pasensya na po, ulit ni Jose, habang pilit inaabot ang nalaglag na supot. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa galit kundi sa labis na pagkapahiya. May isang ginang na parang gustong tumulong, pero pinigilan ng asawa. Wag na, baka tayo pa ang mapagbintangan. Tahimik ang buong jeep, ang nakabibinging katahimikan ay mas masakit pa sa sigaw. Hoy! Tawag ni Tatay Cardo. Bumaba ka muna riyan, Bricks. Hayaan mong makasakay si Jose. Sakay na, iho. Cardo, ba't mo siya kinakampihan? Kaibigan mo ba yan? Hindi ko siya kaibigan. Pero may anak akong tulad niya. Natahimik si Bricks. Napatingin si Cherry. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang matandang driver na palaging tahimik, ngayon ay may paninindigan. Ang mga pasahero unti-unting tumigil sa pagbulong. Tumango si Jose at pilit niyang inakyat ang sarili paakyat sa jeep, tulong ng saklay at balikat ni Tatay Cardo. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, isang maliit na boses ang bumigkas. Salamat, isa lang, pero sapat na yun na yun. Habang nasa biyahe, tahimik si Jose. Wala nang nagbiro, wala na ring nambato ng salita. Si Tatay Cardo ang nagbukas ng usapan. Ano na bang natapos mo sa therapy mo, iho? Medyo malayo pa ho. Sabi ng therapist ko, baka di na talaga ako makalakad gaya ng dati. Pero may pag-asa pa rin? Sa katawan mahirap ho, pero sa isip, yun ang sinusubukan kong pagalingin. Tumango si Tatay Cardo. Yan din ang sinabi ng anak ko noon. 16 siya nang maaksidente. Hindi makalakad, hindi makasayaw. Pero sinubukan niyang bumangon sa sarili niyang paraan. Ngayon, gumagawa siya ng mga prosthetics para sa kapwa niyang may kapansanan. Talaga po? Ang galing naman? Wala sa lakas ng katawan, iho. Nasa tibay ng loob at sa mga taong handang umalalay. Hindi napigilan ni Jose ang mapangiti. Sa unang pagkakataon, may nakausap siyang hindi nang husga. Hindi nagtanong kung bakit siya ganyan. Hindi siya tinawag na pabigat. Pagdating sa terminal ng health center, pinahinto ni Tatay Cardo ang jeep. Diyan ka na ba? Opo, maraming salamat po ulit. Bukas ulit ha, libre sakay mo sa akin. Hindi ho ba kayo malulugi? May anak akong nakikita sa iyo, Jose. Para bang kung sakaling hindi ko siya natulungan noon, ito na siguro yon. Umaba si Jose ng jeep habang lumuluha, hindi sa sakit ng katawan, kundi sa lambot ng loob. Sa wakas, hindi lahat ay kayang manlait. May ilan pa ring handang makinig, umunawa, at yakapin ang bigat ng pinagdaraanan ng isang taong gaya niya. Habang papalapit sa rehab, iniangat niya ang mukha sa langit at bulong sa sarili. Isa lang ang kakampi, pero baka sapat na yon para magsimulang muli. Napalingon si Jose mula sa wheelchair niya sa lobby ng rehabilitation center. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nakaunipormeng puti, nakasalamin at may buhol ang buhok. Malinis ang itsura, tahimik ang kilos, pero maliwanag ang ngiti. Parang may liwanag na sariling bitbit. Magandang umaga rin po, nurse. Sagot ni Jose, bahagyang nag-aalangan. Amara, Nurse Amara Cruz, sabay abot ng kamay ng babae. Pwede mo kong tawaging Amara dahil wala na rin namang masyadong lumalapit sa kanya sa mahabang panahon. Medyo naguluhan si Jose. Hindi siya sanay na makausap ng ganito. Walang tanong, walang puna, walang awa. Ngiti lang. Ngiting hindi nakababa kundi nakataas. Simula noon tuwing darating si Jose sa rehab, laging nandoon si Amara. Minsan, iniaabot siya ng tubig. Minsan, sinasamahan siya sa elevator. Ngunit ang pinaka nagpapagaan sa loob niya ay ang simpleng tanong ni Amara habang inaayos ang listahan ng pasyente. Kamusta ka ngayon, Jose? Sa mga unang araw, simpleng tanggol lang ang sagot niya. Minsan, ayos lang po. Pero habang lumilipas ang mga linggo,
Parang unti-unti siyang tinutunaw ng kabaitan ni Amara. Isang araw, habang binabantayan siya ni Amara sa parallel bars, nagsalita ito habang inaayos ang brace niya sa binti. Alam mo ba, lahat ng katawan ay may limitasyon. Pero ang puso, yan, walang sinasabi ang medisina tungkol sa kakayahan yan. Napangiti si Jose. Parang linya sa pelikula yon ah. Hindi, sagot ni Amara. Linya yun ng tatay ko. Na-stroke siya noon. Akala niya wala na siyang silbi. Pero nung sinimulan niyang turuan ang mga batang hindi makabasa, doon siya muling nabuhay. Muling tumahimik si Jose. Sa unang pagkakataon, may nakakausap siyang hindi siya tinatanong kung bakit siya ganyan. Hindi siya kinukutya. At higit sa lahat, hindi siya tinatratong parang pasanin. Salamat Amara, sa pakikinig. Ngumiti si Amara. Hindi ako nakikinig para lang makisimpatiya. Nakikinig ako kasi gusto kong malaman kung paano ka muling sisigla. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng routine ni Jose ang pagkukwento. Hindi sa lahat ng tao, kundi kay Amara lamang. Sinimulan niyang ibahagi ang mga kwento ng talyer, kung paano siya tinuruan ng tatay niya humawak ng wrench, kung paanong palaging nagpapalibre ang mga kapitbahay ng pagpapakabit ng side mirror, at kung paano niya pinalaki si Elias, ang kanyang anak. Si Elias, 6 na taon lang siya nung huli ko siyang nakita. Mahilig siya sa laruang kotse. Kahit ang kutsara niya may gulong. Sabay tawa ni Jose. Nakikita ko na, parang ikaw din yun, biro ni Amara. Yung bata na kahit papaano, gusto pa rin magpatakbo ng buhay. Ngunit isang hapon, habang palabas ng ospital si Jose at papunta sa terminal, narinig niyang may pasaherong nagbubungganga sa pila ng tricycle. Ayan na naman yung lolo sa wheelchair. Baka matagalan na naman tayo eh. Naglakad si Jose palapit, pero nagulat siya nang may biglang humarang sa lalaki. Kung hindi mo kayang maghintay sa taong pilit lumalaban araw-araw, mas mabuti pa sigurong maglakad ka na lang. Matigas na sabi ni Amara. Nagulat ang lalaki. Sino ka ba? Nurse ako rito, pero tao rin, at alam kong mali ang pagturing mong parang sagabal ang taong to. Napatingin kay Jose ang ibang mga tao, at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang hiya. Hindi siya iniligtas ni Amara para kaawaan siya. Iniligtas siya nito para ituwid ang mali, at sa loob niya may isang bagay na parang nabunot. Mula noon, naging higit pa sa pagkakaibigan ang unti-unting nabubuo. Hindi pag-ibig agad, hindi romansa, kundi isang uri ng pagkalinga na hindi niya naranasan mula sa kahit sinong babae matapos siyang iwan ni Annalyn. Si Amara ang naging liwanag sa gitna ng maitim niyang mundo. Isang araw, habang nasa therapy, tinanong ni Jose si Amara, "Bakit mo ako tinutulungan?" Sumagot ito, "Kasi kung hindi ako kikilos para sa isang tao gaya mo, sino pa? At sa totoo lang Jose, hindi ikaw ang tinutulungan ko. Ako ang natututo sa'yo. Tuwing nakikita kitang tumutulak sa sarili mong katawan, parang sinasabi mo sa akin na lahat ng sugat may lunas, kahit gaano katagal." Napayuko si Jose. Sa unang pagkakataon, nalaglag ang isang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakaintindi. At sa mga sumunod na araw, tuwing magtatama ang kanilang mata, hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang katahimikan para magkaintindihan sila. Sapat na ang isang ngiti ni Amara para maalala ni Jose na mainit ang hapon nang dumating si Jose sa terminal. Katatapos lamang ng kanyang therapy session at bagamat pagod ang katawan, magaan ang pakiramdam. Marahil dahil na rin sa muling pag-uusap nila ni Amara. Napag-usapan nila kanina na sa susunod na linggo, sabay silang kakain sa karinderyang malapit sa ospital. Isang simpleng hapunan lang daw, pero para kay Jose, malaking bagay na ang imbitasyon. Naahawak siya sa hawakan ng jeep at handang sumakay. Nang bigla siyang tinabig ng isang malakas na kamay mula sa likuran. "Ang bagal mo, tanda!" Sigaw ng binatang nakaitim na hoodie. "Hindi lang ikaw ang pasahero rito." Gumulong ang wheelchair ni Jose pababa ng kalsada. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumilapon siya pabagsak sa semento. Kasunod nito,
Nahulog ang kanyang backpack at nagkalat sa lupa ang mga laman. Tubig, lumang notebook, brace ng tuhod at ang larawan ni Elias na laging niyang dala. Aray! Bulong niya habang sinusubukang itukod ang kamay para tumayo. Ngunit nanghina siya. Dumugo ang gilid ng kanyang noo at nagkiskisan ang balat ng siko sa aspalto. Ang binatang nagtulak sa kanya, imbes na matakot o tumulong, ay nagbuntong hininga pa at pumasok sa jeep. Yan kasi, pa-VIP kung makalakad. Ang mga tao sa paligid ay nanood lang. May ilan na nagbulungan. Ang sakit naman nun. Kasi, ang bagal niyan talagang sumakayo. May sugat na siya oh. Walang lumapit. Wala ni isang nagtangkang tulungan siya. Hanggang sa may 2 pares ng kamay ang sabay na sumaklolo sa kanya. Kuya Jose, dahan-dahan lang po. Sabi ng isang batang lalaking may dalang supot ng suka at tinapay. Mukhang tagabitbit ng ulam mula sa karinderya. Pakitawag ang tanod. Sabi naman ni Tatay Cardo habang inaalalayan ang pagkakaupo ni Jose. Dahan-dahan siyang itinaas pabalik sa wheelchair. Kinuha ni Tatay Cardo ang backpack niya at pinulot ang mga kalat habang ang bata na may iniaabot ang larawan ni Elias. Tingnan mo tong larawan oh, baka importante to, sabi ng bata. Hindi agad nagsalita si Jose. Hawak-hawak ang larawan, nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Sa katawan, sa dibdib, sa damdamin. Tumulo ang dugo sa larawan. Tumama sa pinsi ng batang si Elias. Bakit ganito, Tay Cardo? Mahina niyang tanong habang pinipigilan ang luhang gustong bumagsak. Hanggang kailan ako magiging ganito sa paningin nila? Hindi ikaw ang may problema, Jose. Ang mundo lang talaga. Kulang sa pakiramdam. Sagot ni Cardo habang hinihipan ang sugat sa kanyang noo. Salamat sa tulong niyo, pati ng bata. Ako po si Jeric, sabat ng bata. Sa karinderya po ako naguhugas ng plato. Lagi ko po kayo. Napangiti si Jose pilit. Tapang? Hindi ko nga alam kung matapang pa ba ako o marunong lang magpanggap. Isinugod siya sa pinakamalapit na ospital. Sa ER, habang nililinis ang sugat niya, tulala lang siya. Hawak pa rin ang larawan, nangingilid ang luha sa mata. Pagkatapos ng paunang lunas, inilipat siya sa isang simpleng kwarto. Gabi na noon. Walang kasama, walang bisita. Tahimik ang silid. Ang tanging maririnig ay ang tiktak ng orasan at ang huni ng mga kuliglig mula sa labas. Napatingin siya sa kisame. Parang ang liit ng mundo niya. Hindi ko na yata kaya, Elias. Hindi ko na yata kaya. At sa katahimikan ng kanyang pagluha, may kumatok sa pinto. Tok, tok. Pagbukas, bumulaga si Amara. May dalang puting tote bag at thermos. Naasando lang ito at maong. Halatang wala sa duty. Jose? Amara? Nagulat siyang makita ito. Day off mo ngayon ah. Balita ko sa front desk, inadmit ka. Hindi ako mapalagay. Pumasok si Amara, nilapag ang bag at umupo sa gilid ng kama. Sinamahan ka ba ng pamilya mo? Tanong niya. Umiling lang si Jose. Kaibigan? Wala rin. Paano si Tatay Cardo? Nagpaalam din. Uuwi raw saglit, pero baka hindi na bumalik. Matanda na rin yon. Napayuko si Amara. Pagkatapos ay marahang kinuha ang kamay ni Jose. Hindi mo na kailangang magkunwaring matapang. Hindi ngayon, hindi sa harap ko. Bumagsak ang luha ni Jose. Hindi na niya pinigilan. Umiiyak siya, tahimik pero tuloy-tuloy. Si Amara naman ay tahimik lang din. Hinaplos ang kamay niyang may sugat. Wala na halaga, Amara. Walang taong walang halaga, lalo na ikaw. Hindi mo lang alam kung gaano ka kalakas sa paningin ng iba. Nagtagal sila sa ganung posisyon. Walang salita, tanging katahimikan at pagdamay. Makalipas ang ilang minuto, iniabot ni Amara ang thermos. Gusto mo ng sabaw? Tinulang manok yan. Favorite ko. Napatawa si Jose sa gitna ng pag-iyak. Paborito rin ni Elias yan. Pues, may bagong kasama na kayong may gusto niyan. Sa unang pagkakataon matapos ng ilang taon, naramdaman ni Jose na hindi siya mag-isa. At sa kwarto ng ospital na yon, sa gitna ng gabi at sakit,
May nabubuong panibagong lakas. Hindi pa tapos ang laban. May dahilan pa para bumangon. May isang liwanag pa ring nananatili. Ang ngiti ni Amara. 2 linggo na mula nang mangyari ang insidente sa terminal. Si Jose ay kasalukuyang nagpapagaling pa rin, hindi lang sa sugat ng katawan, kundi sa mas malalim na hiwa sa kalooban. Sa tuwing dumadalaw si Amara sa kwarto ng rehab facility kung saan siya piniling pansamantalang manirahan, mas marami na siyang napapansin kay Jose. Hindi na ito kasing sungit ng dati, hindi na rin laging tahimik. Ngunit may isang bagay na hindi nawawala sa mga mata nito, ang lungkot na malalim na parang isang kasaysayang hindi matapos-tapos. Isang hapon, habang iniikot ni Jose ang wheelchair sa maliit na garden ng rehab, umupo si Amara sa tabi niya, dala ang 2 tasa ng kapeng barako. Kapag ganitong hapon, sabi ni Amara, naaalala ko ang tatay ko. Mahilig siyang manahimik habang umiinom ng kape. Sabi niya, doon daw siya nakakapag-isip. Humigop si Jose ng kaunti. Ang anak ko, mahilig din sa gatas. Pero pinapainom ko ng konting kape, minsan, para raw tumapang tulad ko. Elias, di ba? Tanong ni Amara, nakatingin sa kanya. Tumango si Jose. Tahimik. Ilang segundo lang, at nagsimula siyang magkwento. 8 taon na, walang balita. Ni isang text, isang sulat, wala. Nang maaksidente ako, dinala ako sa ospital. Si Annalyn, ang asawa ko, ilang beses lang dumalaw. Sabi niya, kailangan daw nilang umalis pansamantala. Pero hindi na sila bumalik. Wala akong address, wala ring alam na kamag-anak niya. Hindi mo ba sinubukang hanapin? Tanong ni Amara. Maingat ang boses. Sinubukan. Sa barangay, sa lumang mga kapitbahay, sa social media. Pero wala. Parang naglaho. At habang lumilipas ang mga taon, tinanggap ko na lang na baka hindi na sila babalik o baka ayaw na nila akong makita. Hindi agad nakasagot si Amara, pero nakita niya ang bahagyang paghaplos ni Jose sa kanyang bag. Mula rito ay marahang hinugot ang isang lumang drawing ng bata. Larawan ng isang laruang kotse. May nakasulat sa sulok, para kay tatay, Elias. Lagi ko tong dala, sabi ni Jose, para kahit saan ako mapunta, kasama ko pa rin siya. Tumigil si Amara at parang may ipinipigil na emosyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita siya. Jose, kung papayag ka, tutulungan kitang hanapin siya. Napatingin si Jose sa kanya. Napakagatlabi, nangingilid ang luha. Sigurado ka, kung kaya kong samahan ka sa bawat therapy, mas lalo kong kayang samahan ka sa paghahanap ng anak mo. Hindi sumagot si Jose. Ngunit ang simpleng pagtamo nito at paglaglag ng luha ay sapat ng sagot. Sa loob ng ilang taon, na yun lang siya muling nadinig, hindi bilang pasyente, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang ama. Mula noon, naging misyon ni Amara ang paghahanap. Tuwing break niya sa duty, pinupuntahan niya ang records office, nagbabasa ng lumang barangay logbook at sinusubukang makipag-ugnayan sa dating mga social worker. Marami ang nagsasabi ng wala kaming record o baka nasa probinsya na sila. Ngunit hindi siya tumigil. Isang umaga, habang nasa therapy si Jose, biglang pumasok si Amara sa silid. May bitbit siyang sobre, puti, may sulat kamay na pangalan. Jose, mahinang tawag niya. Napalingon si Jose habang hawak pa ang bar ng parallel training. Pawis na pawis, nanginginig ang tuhod. Bakit, Amara? May natanggap akong sulat, galing sa isang sundalo. Sabi niya, baka raw may kilala kang Jose Marquez. Lumapit si Amara at iniabot ang sobre. Dahan-dahang binuksan ni Jose ang liham. Sa loob, may isang pirasong papel. Kulay dilaw na, tila matagal nang itinabi. Binasa niya ito ng mahina. Ako po si Kapitan Renz de la Torre. Isa akong sundalo at volunteer sa mga outreach program sa Visayas. Nakilala ko ang isang binatang nagngangalang Elias. Sabi niya, hindi niya kilala ang tatay niya. Pero may dala siyang larawan, isang lalaking may hawak na wrench at may sulat sa likod.
Kay Elias anak ko, mahal kita kahit anong mangyari. Baka po kayo yun. Kung oo, sana ay makausap ko kayo. Nanlaki ang mata ni Jose. Nanginig ang kanyang kamay. Elias, bulong niya. Ano Jose? Tanong ni Amara. Sabik at sabik din. Yung larawan. Ako yon, Amara. Mabilis na pumatak ang luha sa mga mata niya. Hawak niya ang sulat ng mahigpit, parang takot siyang mawala yun muli. Para sa kanya, ito ay hindi lang papel. Ito ay pag-asa, buhay at isang daan pabalik sa isang nawawalang bahagi ng puso niya. Lumapit si Amara. Marahang niyakap si Jose. Nahanap mo siya, Jose. Nahanap mo siya. Hindi pa, sagot ni Jose. Pero ngayon, alam kong may daan papunta sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi niya na naramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Tila ba kahit wala siyang lakas lumakad, kaya niyang liparin ang mundo kung ibig sabihin nito ay muling mayakap ang anak. Mainit ang araw nang muling bumalik si Jose sa rehab matapos ang maikling pahinga sa ospital. Nakaupo siya sa wheelchair habang pinapanood ang mga dumaraan sa pasilyo. Mga pasyenteng naglalakad ng dahan-dahan, mga nurse na abala sa pagbibigay ng gamot, at ilang miyembro ng military medical team na dumadalaw paminsan-minsan para sa outreach program ng ospital. Mr. Marquez, tawag ni Amara habang lumalapit. May bitbit siyang folder at halatang may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Tila ba may sinasadyang pigilin sa kanyang mukha. May panibagong update tayo tungkol kay Elias. Agad na lumingon si Jose. Mabilis ang tibok ng puso. Anong update, Amara? Nakontak ko na si Kapitan Renz de la Torre. Siya ang sundalong sumulat ng liham. Sumang-ayon siyang makipagkita ngayong hapon. Ngayon na? Halos hindi makapaniwala si Jose. Pupunta siya rito? Hindi. Gusto ko raw niyang makita sa labas. Sa maliit na coffee shop malapit sa plaza. Gusto niya raw ng kaunting pribadong usapan. Sa sumunod na oras, sakay ng taxi na inarkila ni Amara gamit ang sariling pera, nagtungo sila sa coffee shop. Tahimik si Jose habang hawak ang sobre ng sulat ni Renz sa kanyang dibdib, parang panangga laban sa lahat ng takot at tanong. Pagdating nila sa shop, agad nilang nakita ang isang lalaking naka-military uniform. Nakaupo sa sulok, may matikas na tindig pero bakas ang pagod sa mga mata. Nakatingin ito sa kanila bago pa man sila makalapit. Kapitan Renz? Tanong ni Amara. Tumango ang sundalo. Kayo po si Mr. Jose Marquez? Opo, sagot ni Jose. Ako po. Hindi agad nagsalita si Renz. Tila may kinakalaban sa loob ng sarili. Pinagmasdan niya si Jose mula ulo hanggang paa. Nanatiling tahimik ang kanyang bibig, ngunit puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Pasensya na po kung medyo tahimik ako, mahinang sabi ni Renz. Noong una ko pong makita si Elias, hindi ko alam na may koneksyon kami. Bata pa siya noon, mga 11 taon. Payat, tahimik pero matalim ang Paano mo siya nakilala? Tanong ni Jose habang bahagyang nanginginig ang kamay. Noong 2017, nagkaroon kami ng medical mission sa isang coastal town sa Visayas. May mga batang lumapit para sa libreng gamot at pagkain. Isa roon si Elias. Sa form ng registration, isinulat niya ang apelyido niyo, Marquez. Tinanong ko siya kung nasaan ang magulang niya. Ang sabi niya, wala raw siyang ama. Pero pinakita niya ang isang larawan. Napahinto si Renz at muling tiningnan si Jose. Halos ayaw ipagpatuloy ang susunod na sasabihin. Larawan ko? Bulong ni Jose. Opo, larawan niyo habang buhat-buhat siya sa may talyer daw. Sabi niya, galing yun sa nanay niya. Tanging alaala niya raw sa inyo. Buhay siya? Tanong ni Jose. Bakas ang nangingibabaw na emosyon sa boses. Oo, buhay siya. Pero matagal na rin mula nang huli ko siyang makita. Hindi ko na siya muling natagpuan dahil lumipat raw sila sa ibang lugar. Pero may ideya akong nasaan sila ngayon at gusto kong tulungan ka. Hindi makapagsalita si Elio. Sa sobrang tagal ng paghihintay, tila nanlalambot ang kanyang katawan sa bigat ng balita. Napatingin siya kay Amara at ito'y tahimik lang na ngumiti at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kapitan, salamat. Nangingilit ang luha ni Elio. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Walang anuman sir, sagot ni Renz. Pero may isa pa akong gustong sabihin.
Nagkatinginan si Amara at Elio. Kinabahan. Ano po yun? Sa totoo lang, may hinala ako. Dahil sa ilang kwento ni Elias, sa ilang salita niyang nabanggit noon, posibleng ako ang naging tagapangalaga niya sa loob ng ilang buwan. Hindi ko lang alam noon. Pero baka ako mismo ang naging tulay para makatawid siya sa buhay. Tahimik ang lamesa. Wala ni isa ang nakapagsalita. Tanging ang tunog ng kape at ang mga tahimik na buntong hininga ng bawat isa ang naririnig. Maya-maya imuling nagsalita si Renz. May plano akong bumalik sa lugar na yon sa susunod na linggo. Kung gusto niyo, sasama ko kayo. Malaking tsansa na nandoon pa rin sila. Tumango si Elio. Gusto ko, kahit saan, kahit anong hirap, basta makita ko lang siya. Kinabukasan, bumalik sa terminal si Elio para maghanda sa muling biyahe. Ngunit habang nakaabang sa gilid ng waiting shed, may kakaibang eksenang naganap. Isang matandang babae ang napahinto sa gitna ng pila, kasunod ng isang grupo ng pasaherong nagtutulakan. Lumipat ka nga tay, sagabal ka na naman dyan, sigaw ng isang lalaki. Hindi si Briggs kundi isa pang pasahero na mukhang inip na inip. Ilang beses ka na rito ha, palagi na lang abala, dagdag pa ng isa. Napalingon ang mga tao, tumahimik ang paligid. At bago pa makaimik si Elio, may biglang sumigaw mula sa kabilang dulo ng terminal. Walang gagalaw sa kanya. Nagtagulo ang mga tao nang makita ang lalaking papalapit. Matangkad, nakaunipormeng militar at buhat ang isang malaking bag. Si Kapitan Renz. Paglapit niya kay Elio, walang sabi-sabing yumuko ito at niyakap si Elio ng mahigpit. Isang yakap na may bigat, may lalim, may saysay. Nagulat ang mga pasahero. Bakit siya niyakap ng sundalo? Sino ba yung matanda na yan? Anak ba niya? Tumahimik ang buong terminal. Sa gitna ng init at ingay ng Maynila, ang simpleng tagpo ng isang sundalong yumayakap sa isang lalaking tinatawag ng ilan bilang pabigat ay tila gumising sa puso ng lahat. At sa puso ni Elio, may isang bagay na tuluyang gumaan. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya invisible. At ngayon, simula na ng pagbabalik ng matagal niyang minimithing yakap ng isang anak. Baga 8:00 ng umaga nang bumalik si Jose sa terminal. Katulad ng dati, bitbit niya ang kanyang backpack na may laman lamang ay tubig, ilang personal na gamit at ang mahal niyang larawan ni Elias. Habang pinapaikot ang gulong ng kanyang wheelchair, humahalo sa ingay ng terminal ang kalansing ng bakal ng kanyang saklay na nakatali sa gilid. Nagdesisyon siyang muling sumakay sa jeep papunta sa rehab. Bagamat ilang araw na lang ay tutuloy na siya sa biyahe kasama si Kapitan Renz. Gusto pa rin niyang gawin ang huling session bago siya umalis at higit sa lahat, gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapakatatag. Para kay Elias, para sa sarili niya. Pagdating niya sa pila, agad siyang nakaramdam ng tensyon. Marami ang nag-aagawan sa upuan. Mabilis ang agos ng mga tao. Tila ba ayaw nilang may mabagal na makaharang sa daloy ng kanilang abalang umaga. Nang dumating ang jeep, agad-agad na pumuno ang mga tao. Sumubok sumakay si Jose. Pilit iginagalaw ang katawan para maiangat ang sarili sa sasakyan. Ngunit bago pa siya makatuntong, may isang boses na pumunit sa hangin. Hoy, wag na nga! Ang bagal mo eh! Madadamay pa kami sa pagka-late mo! Sigaw ng binatang pasahero, halatang kanina pa iritable. Bago pa makasagot si Jose, may isa pang babae na biglang nagsalita, malakas at may pang-uuyam sa tono. Kung ganyan lang din naman, wag na kayong sumakay. Di lang naman kayo ang may kailangan dito. Napalingon ang ilan. Ang iba'y umiling, ngunit walang nagsalita para manindigan. Tila ba ang bigat ng oras at init ng araw ay naging dahilan upang wala nang makialam sa tama o mali. Nang itutuloy na ni Jose ang pag-akyat sa jeep, isang lalaking nasa unahan ang walang pakundangang itinulak ang kanyang bag gamit ang paa. Ang sikip na nga eh, wag ka na sumakay manong. Tumigil si Jose. Kumakabog ang dibdib. Hindi na siya umiyak tulad ng dati. Hindi na rin siya nagmakaawa. Pero ramdam niyang bumalik na naman ang matagal ng pakiramdam. Ang pagiging wala, ang pagiging pabigat, ang pagiging ibang tao sa mata ng mundo. Ngunit bago pa siya makalayo, bago pa siya tuluyang umatras mula sa jeep,
May dalawang kamay ang marahang lumapat sa kanyang balikat mula sa likod. Hindi ito pabigla, hindi rin ito marahas, kundi yakap, mahigpit, mainit, at puno ng layunin. Jose Marquez, tatay ko to. Nanlaki ang mata ng mga tao. Lahat ay napalingon. Ang sundalo sa likod ni Jose ay walang iba kundi si Kapitan Renz de la Torre, nakasuot pa rin ng kanyang military uniform. May bitbit na dokumentong tila bagong galing sa kampo. Ang kanyang tinig ay matigas, pero nanginginig sa damdamin. Si Jose hindi agad nakaimik. Sa pagkabigla, napalingon siya sa likod. Tinitigan si Renz, hindi pa rin makapaniwala. Renz de, pagiging. Tumango si Renz at muling niyakap siya. Ngayong hindi na niya kailangang itago ang katotohanan, buong tapang niyang sinabi, "Ako si Elias. Ako si Elias Marquez." Parang huminto ang oras sa terminal. Walang nagsalita. Maging ang mga pasahero na kanina lamang ay nagsisigaw ay napayuko. Ang babaeng nagsabing wag na lang sumakay, dandahang umatras, waring hinahabol ng sarili niyang konsensya. May isang batang pasaherong nagsalita ng mahina pero malinaw. Anak pala niya yun? Si Amara, na tahimik lang sa gilid mula kanina, ay hindi na napigilang umiyak. Lumapit siya kay Jose at niyakap silang dalawa ni Renz. "Patawarin mo ko, tay," bulong ni Elias. "Ngayoy si Kapitan Renz. Wala kang kailangang ipagpaumanhin, anak." Nanginginig ang boses ni Jose habang nangingilid ang luha. "Basta narito ka na. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang mahalaga, narito ka." Ang mga tao sa paligid unti-unti ay nagsimulang kumilos. Hindi para lumayo, kundi para lumapit. Isang lalaki ang lumapit at iniabot ang bag ni Jose na kanina'y natula. Isang babae ang tahimik na nagpunas ng mata habang pinagmamasdan ang mag-ama. Sa gitna ng terminal na iyon, kung saan dati puro panlalait, pananahimik at paghusga ang nangingibabaw, ngayon ay katahimikan ng pag-unawa at pagkilala ang umalingaw-ngaw. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Kapitan Renz sa mga pasahero. "Hindi po namin kayo aabalahin. Pero sana sa susunod, kung may makita kayong gaya ng tatay ko, huwag niyong tanungin kung gaano siya kabagal. Tanungin niyo kung gaano siya katatad." Tahimik ang mga tao. At sa pag-alis ng jeep na sinakyan nina Jose, Amara at Renz, ang iniwan nila sa terminal ay hindi lang isang bakanting espasyo sa pila, kundi isang aral na hindi madaling malimutan. Na sa bawat taong hinusgahan, may kwento, at sa bawat kwento, may bahagi tayong maaaring hindi pa nauunawaan. Pero kung matututo tayong makinig, baka matutunan din nating umiyak, umunawa, at magmahal. Hindi pa rin natatapos ang katahimikan sa terminal. Parang huminto ang lahat sa sandaling niyakap ni Kapitan Renz de la Torre si Jose mula sa likod. Sa harap ng jeep na puno ng mapanghusgang mata. "Ito po ang ama ko," mariing sabi ni Renz, habang nananatili ang kanyang kamay sa balikat ng matandang lalaki sa wheelchair. Nag-echo ang kanyang pinig sa buong terminal, tila isang utos sa katahimikan. Ang mga pasaherong kanina lang ay nagtutulakan at nagtatawanan ay biglang napatigil, napalingon, at nanghina ang mga dila. Ang babaeng pasahero, napasigaw na nagsabing, "Wag na kayong sumakay kung ganyan lang kayo," ay hindi makatingin kay Jose. Si Bricks na karaniwang bastos at palasigaw ay parang nanliliit sa sulok ng upuan. "Anak mo pala yan?" Mahina, halos hindi marinig na tanong ng isang matandang babae sa gilid. "Siya si Elias," sagot ni Jose. Nanginginig ang boses habang pinipigilang tumulo ang luha. "Anak ko, akala ko hindi ko na siya makikita." Dahan-dahang lumuhod si Renz sa harap ng kanyang ama. Sa kabila ng uniforme, sa kabila ng tikas at posisyon, ang mukha niya ngayon ay hindi sundalo, kundi anak. May kirot sa mata niya at isang damdaming matagal nang kinimkim. "Matagal kong kinamuhian ang alaala mo, tay," simula ni Renz. "Noong iniwan kami ni nanay, sinabi niya na pinili mong mas mahalin ang trabaho kaysa sa amin. Wala akong maintindihan noon. Bata pa ako, at sa hirap ng buhay, napunta ako sa ampunan." Napayuko si Jose. Ang bawat salita ni Renz
ay parang baling na bumabagsak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa totoo ito. Hindi niya na ipaliwanag ang lahat noon. Hindi niya na ipaglaban ang sarili sa paningin ng tanak. Pero sa ampunan, dumating si Mang Isko, isang sundalo. Tinulungan niya ako, pinatapos sa eskwela, itinuro ang disiplina. Sabi niya, walang batang isisilang na masama. Ang mundo lang ang gumagawa niyan kung walang gagabay. Umiyak si Amara habang tahimik na nakatayo sa tabi. Ang ilang mga tao sa terminal, hindi na rin naiwasang mapaluha. Ang iba'y napatingin sa kanilang mga sarili, waring sinisiyasak kung ilan na ba ang mga katulad ni Jose ang kanilang napagtripan, napahiya o hindi tinulungan. Nang naging sundalo na ako, patuloy ni Renz, nakatanggap ako ng assignment sa Visayas. Sa isang outreach, may pasyente akong naka-wheelchair. Tahimik, mabait, nagtuturo ng pasensya sa mga bata. Sabi ng volunteer, ang pangalan daw ay Jose Marquez. Parang pamilyar. Nang tanungin ko siya tungkol sa pamilya niya, tumango lang siya. Sabi niya, hindi ko na alam kung nasaan sila, pero araw-araw kong dinadasal na sana makita ko ang anak ko. Napahawak si Jose sa kanyang dibdib. Parang hindi niya matanggap ang bigat ng damdamin sa sandaling iyon. Sabi ko sa sarili ko, hindi to pwedeng tsamba lang. Pinagmasdan kita mula sa malayo. Pinuntahan kita sa rehab. Tinanong ko si Nurse Amara. At nang makumpirma kong ikaw nga. Tay, hindi na natapos ni Renz ang sasabihin. Niyakap na lang niya si Jose sa harap ng lahat, sa gitna ng palsada. Sa harap ng mga taong minsang hindi naniwala. At sa sarili niyang damdaming pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Tay, patawarin mo ako. Tay din ang tawag mo sa akin. Mahina ngunit buong damdaming sambit ni Jose. Yun lang ang hinihintay ko, anak. Yun lang talaga. Tahimik pa rin ang buong paligid. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi na dulot ng paghusga, kundi ng pagkamangha, ng pagkatuto. Maging si Aling Presi na minsang umismid kay Jose ay napahawak sa dibdib at hindi makapagsalita. Lumapit si Amara sa kanila at marahang inabot ang kamay ni Jose. Hindi ka lang muling nakatayo ngayon, Jose, sabi ni Amara. Bumangon ka na rin sa mata ng lahat. Mula sa likod, may isang batang lalaki na nagbigay ng bulaklak kay Jose. Tay, para sa inyo po. Sabay abot ng bulaklak na binunot mula sa gilid ng terminal. Napangiti si Jose habang si Renz ay tumango sa bata. Ang eksenang iyon, ang isang dating pinagtatawanan, rayon ay binibigyan ng respeto, ay tila larawang hindi na kailanman mabubura. Simula ngayon, sabi ni Renz, habang itinutulak ang wheelchair ng kanyang ama, hindi na siya mag-isa. At sana, hindi na rin kayo maging bulag sa mga kagaya niya. Bago sila tuluyang lumisan, lumingon si Jose sa mga dating ng husga. Hindi para magalit, hindi para gumanti, kundi para magbigay ng ngiti. Ng ngiting puno ng kapatawaran at panibagong simula. Makalipas ang ilang linggo, mula nang muling magkita ang mag-ama, at maghilom ang lumang sugat sa terminal, isang bagong kabanata ang binuksan sa buhay ni Jose. Sa tulong ni Kapitan Renz at Nurse Amara, na ngayoy tila hindi na lang basta nurse, kundi naging tunay na kaibigan, tagapayo, at kasama sa bawat hakbang ng pagbabago. Nakapagbukas si Jose ng isang maliit na repair shop sa mismong gilid ng terminal kung saan siya dating pinataboy, isang lumang storage space na dati tambakan lang ng lumang gulong at basurang plastik. Ngayon ay may bagong pintura, karapulang may nakasulat na Jose's Repair Corner, serbisyo mula sa puso, at isang lamesang gawa sa recycled wood na puno ng mga gamit pang mekaniko. Lahat ay donasyon mula sa ilang kaibigan ni Renz sa military at ilang matulunging tao sa barangay. Ang ganda ng pagkakasetup, tay, sambit ni Renz habang iniayos ang tarp sa harap ng shop. Parang balik-talyer lang sa San Vicente, no? Ngumiti si Jose habang pinupunasan ang langis sa kanyang palad. Oo, anak, pero mas masarap ngayon. Dati puro gulong lang ang inaayos ko. Ngayon, pati buhay ko, inaayos na rin. Lumapit si Amara, bitbit ang thermos ng kape.
para sa pinakabagong mekaniko ng terminal. Sabay abot nito kay Jose. Salamat Amara, sagot ni Jose. Kung hindi dahil sa inyo, ewan ko kung saan pa ako ngayon. Hindi lang naman kami, sagot ni Amara habang tumabi kay Renz. Kasama mo rin ang sarili mo. Ikaw ang unang naniwalang kaya mo pang bumangon. Hindi man lantaran, mapapansin ang unti-unting paglapit ng damdamin ni na Amara at Renz. Sa bawat tinginan, may ngiti. Sa bawat biro, may lambing. At sa bawat sandaling magkasama silang tatlo, para silang pamilyang muling binuo ng panahon. Araw-araw ay iba na ang ihip ng hangin sa terminal. Kung dati tahimik ang mga tao kapag dumaraan si Jose, ngayon ay may bumabati na. Boss Jose, paayos naman ang kadena ko ha? Sigaw ni Jeric, ang batang karinderya boy na tumulong sa kanya noong nadapa siya. Opo, pasok lang. Libre ang ngiti pero may bayad ang grasa. Biro ni Jose habang pinapaikot ang gulong sa mesa. Lumapit si Cherry, tahimik at may hawak na maliit na kahon. Kuya Jose, ito po, mga screw at bolt. Galing po kay tatay. Sabi niya baka magamit niyo raw. Salamat Cherry, huwag kang mahiyang bumalik ha. Sabay ngiti ni Jose. Wala na yon. Tapos na yung kahapon. Pero hindi po namin malilimutan, sagot ni Cherry. Salamat sa paalala na hindi lahat ng pinagtatawanan ay mahina. Kahit si Briggs, na dating pinuno ng panlalait, ay minsang nagpakumbaba at nagpatingin ng sirang side mirror. Pasensya na ulit, tao lang talaga. Pero saludo ako sa inyo ngayon. Totoo pala yung kasabihang gulong ng buhay, no? Oo, sagot ni Jose, sabay turo sa sarili. Dati akong gulong ng jeep, ngayon gulong na ng inspirasyon. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na imbitasyon mula sa lokal na pamahalaan at samahan ng mga veterans at retired servicemen sa lungsod. Isang event para sa mga tinaguriang bayaning tahimik, mga taong sa kabila ng kahirapan at katahimikan ay naging haligi ng pagbabago sa komunidad. At sa panulat ng organizer, isinama ang pangalan ni Jose Marquez bilang isa sa mga pamunahing tagapagsalita. Sigurado ba sila? Tanong ni Jose habang binabasa ang imbitasyon. Bakit hindi? Sagot ni Amara habang inaayos ang polo niya. Ikaw ang kwento ng pagbabagong dapat marinig ng lahat. Dumating ang araw ng programa. Nakapurmal na barong si Jose, suot ang kanyang customized leg brace at naka-wheelchair na pinaganda pa ni Renz. Sa tabi niya ay si Amara at sa likod ay si Renz na ngayon ay walang uniforme, naka-long sleeves lamang, tanda ng pagiging anak na hindi sundalo, kundi taga-suporta. Pag-akyat sa entablado, humarap si Jose sa mga taong nakaupo, mga opisyal, estudyante, sundalo, vendors at mismong mga taong dumadaan sa terminal. Nagbuntong hininga siya bago nagsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jose Marquez. Dati po akong mekaniko. Isang ama na naputol ang lakad pero hindi kailanman nawalan ng direksyon. Tumawa ang ilan, ngumiti ang marami. Marami po akong dinaanan. Hindi lahat ng daan ay pantay. May mga simento, may mga lubak, may mga kalsadang maputik, at may mga terminal na mapanghusga. Pero alam niyo po ba ang natutunan ko sa mga gulong ng buhay? Tumahimik ang lahat, nakinig. Hindi mo kailangang tumakbo para mafarating. Minsan, sapat na ang gumulong ka paunti-unti basta hindi ka hihinto. Pumalakpak ang buong bulwagan. Hindi dahil sa ganda ng talumpati, kundi dahil sa lalim ng pinanggalingan nito. Sa silid na iyon, walang mataas, walang mababa. Ang bawat isa ay naging saksi sa kwento ng isang taong bumangon hindi dahil sa awa ng mundo, kundi dahil sa paniniwala ng iilang taong hindi siya iniwan. At sa huling linya ni Jose, habang nakatingin sa anak at kay Amara, sabi niya, walang mas mababa sa mundo ng may malasakit at walang hadlang sa muling pagbubuo ng pamilya kung ang puso ay handang magpatawad at ang gulong ay handang umikot muli. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay may kasamang lambing. Sa isang malaking multipurpose hall sa gilid ng munisipyo, puno ang mga upuan. Nandito ang mga estudyante, guro, sundalo, manggagawa at mga tindera mula sa palengke.
Lahat ay nagtipon para sa isang selebrasyon ng kwento ng katatagan, pagkakaisa at pagbangon. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Jose Marquez. Nakabarong, maayos ang gupit at may ngiting tahimik, ngunit buo. Sa magkabilang gilid niya ay sina Kapitan Renz at Amara, kapwa nakasuot ng puting semi-formal attire. Kapansin-pansin ang pagkakahawak ni Amara sa kamay ni Renz, isang payak ngunit malinaw na pahayag na hindi lamang magkaibigan ang dalawa. Sila na ngayon. Tumayo ang isang MC at lumapot sa mikropono. Ngayong hapon, aniya, ay makikilala natin hindi lang ang isang ama, kundi ang isang haligi ng pag-asa. Isang taong hindi kailanman tumigil sa paniniwala, hindi sa kanyang lakas, kundi sa kabutihan ng tao. Tumahimik ang buong bulwagan. Walang hiyawan, walang bulungan, tanging pagtitig sa entablado. Lumapit si Jose sa podium. Mabagal, maingat. Suot ang kanyang customized leg braces, habang ang kanyang dalawang kamay ay nakatukod sa saklay. Walang tumulong, wala ring humarang. Lahat ay nakikisa sa kanyang paglalakad, isang hakbang na higit pa sa literal na kilos, kundi isang simbolo ng tagumpay. Pagdating sa podium, huminga siya ng malalim. Tiningnan ang mga tao at dahan-dahang nagsalita. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko po inaakalang may makikinig sa tinig ng isang dating kinukutya sa terminal. Tumawa ang ilan sa pag-amin niyan iyon. Hindi sa panunukso, kundi sa pakikisimpatya. Hindi ako natutong maglakad muli, sabi ni Jose, marahan ang bawat salita. Pero natuto akong tumayo. Isang malakas na palakpak ang umalingaw-naw. Tumango si Renz at nakita ni Jose sa kanyang mga mata ang pagpigil ng luha. Si Amara naman ay tahimik lamang, ngunit may ngiti ng paghangang hindi matutumbasan ng kahit anong medalya. May mga bagay tayong hindi mapipili sa buhay. Ang kapansanan ko, hindi ko ito ginusto. Pero hindi ko rin ito isinumpa. Dahil sa bawat paggulong ng wheelchair ko, natutunan kong may mas malawak pa pala kaysa sa kakayahang tumakbo. Ito ay ang kakayahang magpatuloy. Muling pumalakpak ang mga tao. Sa likod, nakita niya sina Bricks at Cherry na masiglang kumakaway. Si Tatay Cardo, nakaupo sa likod kasama ang ibang senior citizens, ay nakangiti habang nakatungkod. Sa mga taong minsang humusga sa akin, dagdag ni Jose, walang galit ang puso ko. Dahil hindi ko naranasan ang pagtulak, hindi ko rin mararamdaman ang halaga ng yakap. Kung hindi ako tinabig, hindi ko mararamdaman ang halaga ng pag-alalay. Lumapit si Ren sa entablado at sa harap ng lahat, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Jose, ang taong hindi lang nakabuo muli ng negosyo, kundi nakabuo rin ng pamilya, sabay pakilala ng MC. Ang tunay na lakas, muling sabi ni Jose habang nakatingin sa anak, ay hindi nasa katawan. Nasa kakayahang patawarin, umunawa at tumanggap. Tinanggap ko ang aking kapansanan, hindi bilang sagabal, kundi bilang bahagi ng kung sino na ako ngayon. Lumapit si Amara at hinawakan ang kabilang kamay ni Jose. Magkahawak sila ni Ren sa magkabilang gilid, parang pundasyon ng bagong buhay. Minsan, dagdag pa ni Jose, ang taong iniiwasan natin sa kalsada ay siya ring magtuturo sa atin ng direksyon sa buhay. Kaya kung may makasalubong kayo na nahihirapan, huwag kayong lumayo. Baka sila ang dahilan kung bakit kayo naririto. Tahimik ang mga tao. May umiiyak, may pumapalakpak, may nakapikit na tila inatandaan ang bawat salita. Nang matapos ang talumpati, tinuluman siyang bumaba ni Renz at Amara. Ngunit bago pa man sila makabalik sa upuan, huminto si Jose sa gitna ng entablado. Ito po ang una't huling hiling ko, aniya. Huwag sana tayong lumakad ng mabilis kung ang ibig sabihin nito ay iiwan natin ang mga may kapansanan sa likod. Tumayo ang buong bulwagan para sa kanya. Standing ovation. Walang ibang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa huling eksena, habang palubog na ang araw sa labas ng munisipyo, makikita si Jose na naglalakad sa gilid ng daan gamit ang anyang braces at saklay. Walang kasama, pero hindi nag-iisa.
Hawak niya ang isang maliit na bulaklak na iniabot ng batang si Jeric mula sa terminal. Sa kanyang bawat hakbang, hindi niya iniinda ang bigat ng katawan. Dahil sa bawat bitbit niya, andoon ang alaala ng kanyang pagkabigo, ang init ng mga yakap ng kanyang anak, ang lakas ng loob ni Amara at ang tinig ng isang mundo na sa wakas natutong makinig. At habang paunti-unti siyang naglalakad palayo, isang simpleng linya ang binitiwan niya sa sarili. Ang tunay na pagbangon, hindi lang pag-angat. Ito'y ang pagyakap sa lahat ng bumagsak sa iyo. Wakas. Kung umabot ka dito sa dulo, huwag kalimutan na pindutin ang like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pag-unawa, hindi lang ang pagtingin. Dahil sa mundong puno ng paghusga, sana'y piliin natin ang makinig, ang magmahal, at higit sa lahat, ang tumayo para sa isa't isa. Ito ang alon ng istorya at ito ang kwento ni Jose, isang ama, isang mandirigma ng araw-araw at patunay na kahit hindi na tayo muling makalakad, kaya pa rin nating tumindig. Hanggang sa susunod na kwento. Mabuhay ka!